Ang pangalan ko siyang Seiyue. Ito ng pangalawa kong order ngayong araw. Itigil ang kasal. Itong una kong order ngayong araw. Hindi ka pwedeng magpakasal sa iba. Magaling ang acting mo ha. Salamat sa pagod mo ngayong araw. Dahil sa halik na yon, dinagdagan ko pa ng 200. Salamat boss. Naway maging masaya ka. Si Mission ay handa na. Pahabain mong oras para masirang kontrata. Pero dapat maayos pa rin ang pagkikitungo. Huwag mong ma-offen ang iba. Naintindihan? Professional na actress. Tapusin ang mission. Aba, puro English pala ito. Hindi pwede. Diyos ko, huwag sanang mabuking ako. Siya yun. Siya nga. Ay! Ayos ka lang ba? Dumudugo ang braso mo. Kukuha ko na gamot para sa'yo. Ako ang kasalukuyang shareholder ng Go Group, si Gu Xingtian. Yung proposal na pinadala ko noon, dapat nabasa mo na. Kung wala ka namang tanong, pwede na tayong pumirma ng kontrata ngayon. Yung proposal ng Good Group noon, nabasa na namin niyon. Kung kayang ayusin ang mga issue ngayon, saka tayo mapapatuloy. Sige, babasahin ko ulit. Kung ganun, dadalhin ko muna ang proposal. Magkikita na lang tayo ulit. Miss Shen, pwede rin namang hindi trabaho ang pag-usapan natin ngayon. Ano, hindi niya talaga ako nakilala? O baka nakalimutan na niya ako? Nako, huwag na. Magsha-shopping pa ako. Siguradong abala ka rin, Mr. Gu. Hanggang dito na lang muna. Ang samahan ka ang mission ko ngayon. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Si Mr. Gu na ito, medyo may pagka-smooth talker din pala. Kung hindi mo mamasamain, may gagawin pa ako. Miss Shen, anong gagawin ko? Ayaw pa niyang umalis. Gusto pa niyang sumama sa akin mamasyal. Ayos lang. Maglibot kayo. Mamili at mag-swap ng card. Miss Shen, parang iba ka sa mga kilala kong anak na mayaman. Iba saan? Sa ugali siguro. Naku naman. Anong panahon na ngayon? Hindi ka mabubuso sa pagmamahalang. Dahil nagkaroon tayo ng nakaraan, sana huwag ka nang lumapit sa akin muli. Dukha. Hindi rin naman magandang ugali ko. At ikaw din, iba ka sa mga kilala kong mayabang na CEO. May oras ako kumpara sa kanila. Sir, tapos na po. Pero hindi mo pa rin naman nalinis ng maayos. Tingnan mo, oh, may marka pa rin dito. Sir, matagal niyo po kasing ginagamit ng sapatos na ito. Normal lang po na magkaroon ng mga tupi. Anong klaseng negosyo yan? Sabi ko na nga ba hindi mo malinis ng maayos? Hoy, hindi kita hinawakan ha? Ikaw nadapa na mag-isa. Shavo, ayos ka lang ba? Ate. Tumigil ka.
Ikaw, lalaki ka pa naman. Binubuli mong babae. Anong pakialam mo? Ba't ka nakikialam? Tignan mo nga yung suot mo. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Eh, Ayos ka lang ba? Basang-basang damit mo. Baka magkasakit ka. Akala ko nagbabasa ka lang sa bahay. Bakit nandito ka? Eh, ikaw rin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka umuwi kagabi. Kasama mo ba siya buong gabi? Ching si Yue, ano bang ginagawa mo araw-araw? Hindi yan katulad ng iniisip mong shawo. Yung year na tinanggap ko ngayon, malaking kikitain ko rito. Malapit ko na makumplet ang pera para sa operasyon mo. Ayoko na maroon ang pera mo. magkakilala kayo? Ikaw? Bakit hindi ka pa nagpahit ng damit? Sana huwag kang sipunin. Hindi naman siguro. Hindi naman niya napansin. Hindi pwede. Kailangan ko na umalis agad. Pasensya na sa paghihintay. Mr. Go, ang bilis mo namang maligo ha. Oo nga pala. Salamat sa'yo kanina. Magkano bang damit mo? Babayaran ko. Hindi na kailangan, Miss Shen. Matalino ka. Alam mo naman siguro kung bakit tayo nandito. Gusto ko sanang pag-usapan muli ang tungkol sa ating proyekto. Maupo ka. Sige, sabihin mo. Mahalaga sa akin ang partnership na ito. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon, Miss Shen? Kung ganon, wala nang ibang parang kundi sugalan na. Mr. Go, kamusang galing mo sa pagmamaneho? Anong ibig mong sabihin? Handa ka bang makipagpustahan? Sasabay ka sa akin gamit ang e-bike? Hindi ba't ikaw mismong pumayag? Kung ganun, Miss Shen, sana panindigan mo sinabi mo. Siyempre naman, isang salita na ng isang babae, hindi mababawi kahit 4 na kabayo pa. Deal? Mr. Go, salamat sa pagbigay daan. Kung ganun, ang proposal mo, hindi na muna namin isalang-alang. Hindi ba't parang nandadaya ka niyan? Hindi ba't bagay rin yan ang kakayahan? Ay nako, akala ko tapos na ako. Bilisan mo, tawag kong si Michelle. Sabihin mong dadagan yung bayad ko. Bagsak ang misyon. Bagsak ang misyon. Ang hirap talaga pakisamahan ni Miss Shen. Ano? Niloko ka. Siya ang totoong anak ng pamilyang Shen.
Sino siya? Kung kumuha ng impostor ang pamilya Shen, mukhang wala na tayong pag-asa sa kasunduang ito. Kung may iba pa kayong misyon, tawagan niyo ulit ako. Tapos na ba ako magsalita? Yung babae nakipagkarera sa'yo noon, nakuha mo na ba siya? Siya? May iba pa siyang silbi? Pangalawang binata. Bumalik ka na pala. Ikaw ha? Saan ka na nagpunta kagabi? Akala ko nang wala ka na naman. Nagpapapahanap na kami sa'yo. Pasensya na po ate. Halika rito. Pumasok ka na. Tch. Isa, 10, 100, 1,000, 10,000. Ay, Si Yue! Si Yue! Nandito na ako. Miss na kita. magandang araw po tita. Ako po si siyang CEO eh. Baby, anong gusto mong inumin? Ako? Gusto ko. Siyan. Naiwan ko yung gamit ko sa kotse. Pakihanap mo nga. Anong gamit po, mama? Sige na, pumunta ka. Itong maging asawa ng anak ko sa hinaharap. Maganda ba siya? Tita, ano po yung ibig niyong sabihin? Hindi ka karapat-tawat para kay Siyan. Pwede ka makipaglaro sa kanya, pero imposibleng pagkasalan ka niya. Tita, sa tingin niyo ba ako ay huwag ka nang mangarap na aakyat ka at magiging tulad ng isang reyna? Ang 1,000 ligaw ay mananating nasa lupa pa rin. Araw-araw mong dala ang masakit mong kapatid. Sino bang pumayag na makapasok ka sa pamilya namin? Tita, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kailanman tatapakan ang bahay ng pamilya Ye. Si Yue, matagal kitang hinahanap. Sa wakas nakita rin kita. Ang pamilya Gu at ako ay may kasunduan lang. At ano naman kinalaman ko dyan? Pakiusap, huwag mo nang gawin ang buhay ko. Si Yue, alam ko nagkamali ako noon. Pero iba na ngayon. Hindi ko kailangan proteksyon mo. Protektahan mo lang ang asawa mo. Mga walang hiya. Kuchin-chan? Bakit nandito siya? Akala ko nawawala na siya. Bakit ka nandito? Siyempre, para mo rin mga nagtataksil, nakikipagkita na agad sa ex nila. Gusto ko lang siguraduhin kung yung babae yun ang kabet. Anong pinagsasabi mo? Mali bang sinabi ko? Ako kasulukwa yung lumapit kay si Yue. At ikaw naman, anong ginagawa mo rito? Bakit siya nandito? Baka pumunta siya para singilin ako. Hello, Dr. Zhang. Ano? Totoo ba? Sige, ihanda ko agad ang pera. Shawo! Shawo. Shawo. Sa wakas, na-schedule ang operasyon mo. Ate, pasensya na. Hindi ko dapat sinigawan ka. Patawad talaga. Ay nako, huwag mo nang sabihin yan. Ang gusto lang ni ate ay maging malusog ka, makatalon at makagalaw ng normal. May mabilis pang parang para kumita ng pera, kahit part-time lang.
ba? Ano bang ginagawa mo? Maglaro ka lang sandali. Bitawan mo ako. Huwag ka munang umalis. Bitawan mo ako. Sandali lang. Maglalaro tayo. Sino ka ba, putang ina mo? Ano palang nangyari? Sa pampublikong lugar, maaari kang makulong hanggang 5 taon. Pasensya na. Nakainom lang ako. Ayos ka lang ba? Sinusundan mo ba ako? Nagkataon lang. Nandito ka rin? Nagkataon lang din? Kung gusto mo kong gantihan, sabi mo lang diretso. Oo, akong sumira sa negosyo mo. Eh ano naman ngayon? Ano bang magagawa ko? Alam kong hindi ikaw si Michelle. Ako nga yun. Gusto lang kitang makita. Una, nagkunwari kang ibang tao. Ngayon, nagtatrabaho ka pa sa ganitong lugar. Ginagawa mong lahat ng to. Kulang ka ba talaga sa pera? Oo. Kulang ako sa pera. Pero kumikita ako sa sarili kong pagsisikap. Bakit? Mali ba yon? Wala namang problema. Magbibigay ko ng pagkakataon sa'yo. Maging asawa ko. Ayos ba? Nababaliw ka na ba? Ayaw kong maging bahagi ng laro ninyong mga mayamang pamilya. Iba ang ating mundo, iba ang ating uri. Napakamadalian mo naman. Nababaliw ka na ba? Ikaw talaga. Sumakay ka na. Ibaba mo ako! Ikaw, ay! Mukhang pagdukot na to ah. Sige, tumawag ka ng pulis. Ay, wag na lang. May problema ka ba sa isip mo? Kung gusto mo, pwede kong humingi ng paumanhin. Pwede naman. Hindi ko kailangan. Pero kailangan mo ng pera. Magpakasal ka sa akin, may pera ka na. Ha? Seryoso ka ba? Boss, nagkaroon na po ako ng biglang sitwasyon ngayon. Kaya baka hindi ko maabutan ngayon. Pasensya na po, boss. Bukas, siya na darating ako on time. Bukas maga na akong darating. Mag-overtime na lang ako. Magkano bang sahod niyo sa isang araw? Gusto kong malaman kung magkano ang sahod niya sa isang araw. Sige. Naintindihan ko na. Salamat. Ay nako.
Bakit mo pinapadala ng pera? Ganito na lang. Ang sahod kada araw. Ang kulang, babayaran ko sa susunod. Kuya, sorry ka na siguro nanood ng mga idol drama. Hindi ako yung alaga mong golden cage bird. Siyempre hindi. Ikaw ay empleyado ko. Dahil ayaw mo makipagrelasyon, inuupahan na lang kita para gumanap bilang CEO. 24 oras sa isang araw, handa ka sa tawag ko. Laging on call. Pero mahiwalay na bayad yon. Ibalik mo ang pera sa akin. Boss, magandang araw. Si Shawsheng ay nag-uulat sa'yo ngayon. Nalaman niya na ba na nagpapanggap lang ako? Oh, talagang hindi niya na maaalala. Huminto ka muna. Shawo! Shawo. Ate, bakit ka lang dumating? Matagal na kitang hinihintay. Pasensya na, si ate, late nakabalik ngayon. Ate, sino siya? At bakit ganyan ang pananamit mo? Kasi... Kumusta? Ako si Gu Xingtian. Ako ang boyfriend niya. Kaibigan ko siya. Anong sabi mo? Tama naman ako. Siya ay si Kapatid ko siya, si Xiaowu. boyfriend ako ng ate mo. Anong kalokohan to? Ate, siya ba yung lalaki yun ng gabing yun? Anong talagang relasyon ninyo? Anong talagang trabaho mo? Hindi Xiaowu, pakinggan mo man ang paliwanag ko. Kaibigan ko lang siya at mabuting tao siya. Ay, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nasugatan? Umuwi ka muna. Salamat sa'yo kanina. Uuwi na muna kami. Ihahatid ko na kayo sa taas. Ha? Nasugatan ng kapatid mong babae. Samahan mo na siya sa taas. Tara. Diyos ko. Anong gano'n naman ito? Ilang araw na akong hindi nagbayad ng renta para mga gangsters ng mga tao dito. Baka gusto mong tumira sa bahay ko. Hindi ka makakatira dito dahil sa gulo. Tara, sa bahay ko na lang. Hello, ipapadala ko sa yung address mamaya. Pumunta ka at ayusin yung mga bagahe nila. Tapos ilagay mo sa bahay ko. Salamat sa effort mo. Baka mas mabuti pa kung sa hotel na lang tayo. Ang mahal naman ng hotel. Kapag tumira ka sa hotel, ubos lahat ng pera mo. Doon na lang sa bahay ko. Pero, parang hindi komportable tumira sa bahay mo. Bukas o sa huli, sa bahay mo rin naman. Xiaowo. Ano? Bakit? Gusto mo bang makinig ng musika? Mr. Go, pumirma tayo ng kontrata. Kung kailangan mo. Ang anak ni Tita Lu, ang pangalan niya parang pangkaraniwan lang. Pamangkin ni Mrs. Shen? Ay nako, ang pangit naman niya. Su Shengru? Su Sheyan? Ayos pa ito. Seng-chan? First time ko siyang makita ngayon. Ang mayabang na CEO, Hero sa Rescue. Ang gwapo naman ng lalaking ito. Medyo kamukha rin ng mahirap binata na hawak mo dati. Hello? Sigurado ka bang Cynthia na pangalan niya?
Oo, siguro siya ng tawag sa kanya. Chairman, nandito na ang tao. Magandang araw po, Lolo. Medyo kamukha nga. Simula ngayon, ang apelyido mo ay Yin. Ikaw na ang apo ko. Pero hindi mo dapat isiwalat ang kahit anong bagay na ikaw ay isang illegitimate na anak. Dapat ka rin maging maingat sa pamilyang Lin. Naiintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko. Dalhin mo siya sa kwarto niya. Opo. Miss, dito po. Ay, kahiya-hiya ng pamilya. Kahiya-hiya ng pamilya. Hello? Hello, Miss Yin. Ako si Guy mula sa Go Group. Nakita mong profile mo, Miss Yin, at sa tingin ko, mahusay na babae ka. Kung may oras ka, baka gusto mong bumisita sa bahay namin. Sige. Ito ang bahay ninyo? Ginoo, nakauwi na po kayo. Ayos. Sasabihin ko ba kay Miss Yin? Teka. Gawin mo na mga sarili mong gawain. Hindi na kailangan. Sige. Kung hindi komportable, ayos lang. Shawo. Shawo? Tutulungan kita mamaya. Pumunta ka muna sa kwarto. Bakit ako pupunta sa kwarto mo? Hindi ko gagawa ng illegal na gawain. Wag. Matulog ka dito ngayong gabi. Tutulungan kitang hanapin ang kapatid mo. Wag naman. Sinasabi mo, parang hindi rin maganda kung manirahan ako sa bahay mo para hindi rin tayo ganun ka-close, hindi ba? Sige. Simula ngayon, ito ang iyong dormitoryo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, lalaki at babae, magkasama sa isang kwarto, parang hindi maganda. Ikaw ang titira sa kwartong ito. May ibang kwarto pa naman ako. Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung sakalang may susi ka sa kwartong ito, Ano bang tingin mo sa akin? ang gusto kong sabihin, tingnan mo ako. Ako isang dalagang inosente. Kung sakaling may mangyari, Ganito na lang. Kung gusto mong lumabas at manirahan sa ibang lugar, matulog ka man sa hardin o sa ilalim ng tulay, palaging bukas para sa iyo ang pintuan ng kwartong ito. Sing-chan, kanina. Dinala mo ng bagong kaibigan sa bahay. Sana hindi ko kayo na-estorbo. Ako nga pala si Goyo, kapatid ni Sing-chan. Kumusta ate? Kumusta? Pinapadala ko na sa katulang bagong set ng iyong pajama. Maghintay ka na lang sandali. Sing-chan, lumabas ka. Sabihin mo, ano talaga nasa isip mo? Hindi ito tulad ng iniisip mo. Paano naman yon? Dinala mo na sa bayong dalaga? Kailan yun nangyari? Ano bang trabaho ng dalagang yan? Empleyado ko. Office romance? Lumaki ka na, pero hindi mo pa rin nakita. Ang boss na CEO ay lumalapit sa kanya. Hindi ito tulad ng iniisip mo, ate. Hayaan mo, huhulaan ko. Yung receptionist na bagong pasok ilang araw na nakaraan. Ay, ang script mo naman medyo cliche. Hindi ganun, ate. Hindi ko napakilaman ng mga bagay-bagay ng kabataan niyo. Ang paa mo. Bakal ba ang paa mo? Nasugatan mo ang sarili mo pero hindi mo nararamdaman ang sakit. Ilagay mo ng first aid kit doon. Ako nang bahala mamaya. Akin ang paa mo. Ikaw? Ay. Anong balak mo? Iingatan ka lang. Malaki ka na. Hindi mo pa kayang alagaan ang sarili mo. Hindi ka ba pwedeng maging mabait sa sarili mo? Ikaw. Bakit ka ba ganito kabait sa akin?
Gusto kong sabihin, kami, mga mahihirap, sanay sa hirap, iba kami sa mga mayaman tulad ninyo. Ayos ka lang ba? May banid ako rito. Gusto mo ba? Kunin mo na lang. Salamat. Kahit gaano ka man nagmamadali, dapat lang alaga ng sarili mo. Nasaan ang balon ko? Ang tao ay tulad ng pag-inom ng tubig. Alam mo lang ang lamig o init ito. Iba-ibang hirap na dinaranas ng bawat isa. Kamusta ka kamakailan? Miss na kita. Gusto kitang makita. Bakit hindi siya nagre-reply? Tagpalit pa siya ng cellphone? Hindi pwede. Hindi ba niya alam na ako ito? Ang peklat na ito. Shin-chan, naalala mo pa ba? Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Xingtian. Ako, si Siyue. Maligayang pagtutulungan. Naway maging maayos ang lahat. Isang buwan na lang ang maximum. Pagkatapos ng isang buwan, isasama kita. Ikaw, bakit ka ba gano'ng kabait sa akin? Ang tao ay tulad ng pag-inom ng tubig. Alam mo lang ang lamig o init nito. Iba-ibang hirap na dinaranas ng bawat isa. Mm. Ah, Shawo? 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 Hindi ka pala nagsusuot ng sapatos. Hindi na masakit ang paa ko. Ay, Ikaw, bakit may natak ang buhok ko? naipit lang. Huwag ka kasing gumalaw. Paano ba kasi ito naipit? Dahan-dahan ka lang. Hayaan mo, maalis ko ito. Kayong dalawa. Anong ginagawa ninyo? Kinoo, managing sa pintuan. Wala naman ako inasahang bisita ngayon. Isang magandang babae raw. May dala para ng litrato mo. Huwag mo silang palapitin. Sige. Sing-chan! Miss na kita. Hindi ko inaakala ganun ka kasipag para sa pamilya mo. Talagang mabait kang babae. Ate, iba ka talaga kaysa sa iniisip ko.
Bakit nga ba? Subukan mo. Gupitin mo na lang dito. Akala ko kagaya ka ng mga mayamang pamilya sa drama, walang manners, walang edukasyon, akala ko lang naman. Pagsisipin mo kung umalis ako dito, pero naniniwala ako. Saan si Saint-Chan? Hindi siya nagdadala dati ng babae sa bahay. Ikaw ang una. Naniniwala ako, may dahilan siya kung bakit pinili ka niya. Kaya sinusuportahan ko siya. Hindi mo alam, bago siya nawala. Minsan, may nakarelasyon siyang ilang babae, pero nung bumalik siya, wala na akong naray patungkol sa kanila. Kayong dalawa, kailan kayo nagsimula? Hindi ko rin masabi. Kahit sinabi niyang gusto niya ako, hindi ko rin siya pinapaniniwalaan. Saksi ako para sa kanya. Bakit may mga peking bulaklak dito? Paano ka nakarating dito? Miss na kita. Dumating ako dito ng kusa. Huwag ka nang bumalik dito sa susunod. Shin-chan! Patawarin mo ako. Lahat ay kasalanan ko. Patatawarin mo ba ako? Masyado akong isip bata. Grabe. Ganito na kagad sa umaga. Mukhang sobrang saya ng laro kagabi. Salamat kahapon ah. Hindi. Teka, Shin-chan! Pasensya na. Lahat ay kasalanan ko. Alam ko naging pagkakamali. bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Sasabihin ko sa'yo, kung gusto mo maging mayaman, nasa sa'yo yon. Hindi ko naman kasalanan ang pagiging anak ng mayamang pamilya. Ako pera ng mahirap na binata. Babalik ka ba? Ikaw anak ng pamilya ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinapamuhay mo pa ako sa hirap kasama mo. Hindi ba tama na magalit ako? Iyon ang pinili mo. May gusto na kong tao ngayon. Huwag ka nang bumalik. Go, Shin-chan! Shin-chan, palagi hintayin kitang bumalik. Nakakainis anak ng mayayamang pamilya ha. Ngayon, hindi mo na mapapasok ang tamang damdamin. Ang gusto mong tao, tingnan natin kung gaano katagal mo siya gugustuhin. Hello, mahal. Tulungan akong maghanap ng isang tao. Opo. Gusto kong lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. ZJ, Ate Goyo. Ate. Ate. Medyo sikat ka ngayon na. Shuye. Mag-usap naman tayo. Bakit palagi akong tinitingnan? Kung wala ka namang sasabihin, aalis na ako. Kailangan ko pa magtrabaho. Siwe, sandali lang. Itong kumpanya ng kaibigan ko, kulang sila ng talento sa fashion design. Gusto mo ba itong subukan? Dahil kung patuloy ka magtatrabaho sa iba't ibang lugar, hindi rin ito magandang paraan. Bakit bumalik ka sa bansa ngayon? Para ba maging assistant ko? Hindi. Alam ko na ako may kasalanan. Sa totoo lang noon, napakabuti. Teka lang. Ako lang nang masyadong inosente. Akala kong pag-ibig hindi nasasaktan ng estado sa buhay. Wala akong pera para sa matrikula. Wala rin pera para sa advanced studies. Kaya kailangan kong magtrabaho para makaraos. Ngunit iba ka. Magkaiba talaga tayo. Pasensya ka na. Hindi ko alam. Ano man ang sinabi ng mama ko noon? Yisiyen. Bakit hindi mo maintindihan ang sinasabi ko? Kung bakit tayo napunta sa ganitong sitwasyon, wala tayong kinalaman sa tiyahin o kay Luyan Sen dahil magkaiba talaga tayo. Eh, ang ibig mong sabihin, paano si Gushing Tian? Hindi siya maghahanap ng asawa para araw-araw kong saktan. Hoy, Yesiyen. Gaano mo ko mamamahalin? Habang buhay. Talagang magaling kang manilin lang, magandang pakinggan. Kung ihahambing ako sa kayaman at kapangyarihan ng pamilya mo,
Alin ang pipiliin mo? Siyempre ikaw. Tulad ng pag-inom ng tubig, alam ng tao ang lamig at init nito. Iba-ibang hirap ng bawat tao. Ate, ano bang kakainin natin mamaya? Pwede bang gawin kitang tomato at itlog na pretong ulam? Sige. Putang ina, mga batang gago na to. Ayos lang ang buhay nila. Hindi na nila tinitingnan kung ano nangyari sa akin. Hindi pa nga nagtatanong. Putang ina. Shawo, buksan mo ang pinto. Ate! Bakit? Ate! Paano ka nakarating dito? Ano sa'yo? Hindi ba pwede maging maayos sa ugali ko kapag nakikita ka? Lumabas ka! Lumayo ka sa buhay namin! Nakakainis kayo ah! Ganyan ka ba magkipagsalita sa akin? Ang inutil yung nanay. Bakit pa pinanganak kayong dalawa? Hindi ko pinapayagan na sabihin mo yan! Ate! Walang galang ka. Parang ipinanganak pero hindi inalagaan ng nanay mo. Mukhang ngayong araw, kailangan talaga kitang turuan ng leksyon. Huwag mo saktan Tumayo ka! ko! Ate! Ibalik mo sa akin yan! Ibalik mo! Lumayo ka! Ibalik mo sa akin! Lumayo ka sa akin! Ate. Ibigay mo sa akin yan! Lumayo ka! Umalis ka na! Kung hindi ka aalis, sabay tayong mamatay! Sira ulo ka talaga! Ikaw, akala mo matatalo mo ako! Sino ka ba? Sino ako? Akong fiancé niya. Ang fiancé pala. Ay nako, tignan mo kung anong gulo ang nangyari. Manugang, hindi mo ba alam? Ang anak kong to, wala talagang utang na loob. Pumunta siya sa lungsod para magtrabaho. Pagkatapos kumita ng pera, iniwan niya ang matanda na mag-isa sa bahay. Hinihintay na lang na mamatay ako. Ang hirap ng Bitawan mo buhay siya. ko. Ano pa bang sadya ninyo ngayong araw? Noon, nung nagkasakit ang nanay nila, nalubog ako sa utang. Itong walang kwentang batang to, ni Singkong kinikita niya, wala siyang binigay sa akin. Ngayong araw, ako'y naabol ang mga pinagkakautangan. Parang gusto na nila akong patayin. Magkano po ba? Ako na magbabayad. Talaga? Mabuti naman. Manugang, ipadala mo na lang ang pera sa card na ito. Pwede ko nang i-withdraw gamit ang cellphone ko. Hindi ko inakala na itong si Sio nagkahanap pala ng ganito kabait na manugang. Alam ko na noon pa, masunurin at mabait talaga ang batang yan. Maganda pa at marespeto. Sige, mamayang gabi ko na lang ipapadala ang pera. Tito, may gusto lang po kami pag-usapan. Baka pwede po munang... sige. Oh, manugang, mag-inuman tayo sa susunod. Ayos lang ba kayong dalawa? Salamat sa ginawa mo kanina, pero ngayon, gusto ko muna magkakasosyawan ng kami lang. Sige. Pasensya na. Ayos lang. Hello, tinanggap ko na ang kaso ni Sio Pakisilip ka ng isang tao para sa akin.
Bakit ka nakaupo na mag-isa dito? Alam mo namang pwede kang tumawag sa akin, di ba? Mag-usap tayo sa loob. Gu Shinchan, gusto mo ba talagang pakasalan? Ate, baka sa design mo may dugo? Hindi ko ito dugo. Siya. Hindi siya. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig sa unang tingin. Lalo na sa mga himala na parang galing lang sa langit. At higit sa lahat, kaya kong masangkot sa laban ng mga mayaman yung pamilya. Ang gusto ko lang ay isang kasiguraduhan. Hindi ko ganong maintindihan. Ang ibig kong sabihin, ang pagkikipagtulungan natin, pwede pa natin paigtingin. Sigurado ka? Sigurado ako. Ayos ka lang ba? Dumudugo ang braso mo. Kukuha ko na gamot para dyan. Ako lang gamit mong kapalit, Go Shinchan. Hindi ko alam kung ito laban ng pamilya ninyo o kung talagang gusto mo ako. Pero para sa akin, pareho lang yon, hindi mahalaga. Dalawang bagay lang hinihiling ko sa'yo. Kapag pumayag ka, mananatili ako sa tabi mo. Kahit mapakasal pa tayo sa papel man lang. O pumirma ng kasunduan sa area ng bagong kasal. Hindi ko tatanungin ng mga bagay na hindi ko dapat malaman. Pwede rin naman tayo maghiwalay ng maayos kung kailangan. Ano yun? Tulungan kong hanapan si Shawa ng pinakamahusay na doktor at ipaschedule agad ang operasyon niya. At ang pangalawa? Pangalawa, paalisin mo si Shen dun sa lugar na ito magpakailanman at huwag na huwag niya sasalan si Xiaobo. Paano kung hindi ko gawin? Wala kang dahilan para hindi pumayag. Alam mo ba? Kahit hindi mo sabihin sa akin ito, gagawin ko pa rin ito. Gusto kong magawa mong anumang nais mong gawin. Nangako ko sa'yo dati, hindi ba? Tama ba? Kaya, sino ka ba talaga? Shangxia! Miss Yen, huwag ka munang umiyak. Talagang hindi ko alam tungkol sa ex-girlfriend niya. At hindi ko rin alam na pinilit kayo maghiwalay. Alam kong siguro napakasakit nito sa'yo. Pareho tayong babae. Siguro, maunawaan mo rin ako, hindi ba? Ang ginagawa niya ngayon, lahat ay para lang saktan ako. Mukhang medyo bata pa rin siya. Alam ko, palaging ganitong pagkataon niya, isang batang puno ng sigla at pangarap. Kaya mo bang iwan siya? Gagawan ko ng paraan. Pero, kamakailan lang, medyo clingy siya. Si Gu Shinchan, dati sa mahirap na binata. Ang dalaga na iyon, tunay ngang umiiyak at ang durog ang ilong, parang iyak niya, ay dahil hindi ka naroroon. At sabi niya, dahil mayroong pamilya niya noon, pinilit kayo maghiwalay ng kanilang pamilya. Akala ko noon, isang kwento na ng pag-ibig na puno ng kalungkutan.
Ngayon na alam niya ang totoong pagkakailanlan ko. Tsak naiiyak siya. At ikaw naman, makakilala kang mabuti. Ang mga sinasabi niya, pinapaniwalaan mo agad. Ang dalisay mo. Sinasabi ko, paano mo nagawa na itaguwid ang sarili mo? Kasama ang kapatid mo ng ganito kalaki. Basta mabait lang ko sa lahat. Dali sa'yo, hindi ba? Wala rin akong pera. Ano pa bang kailangan nila sa akin? Para sa puso ko. Sa tingin ko, yun nga. Ilang araw sa gala, ipapakilala ka bilang isang bagong pagkakakilanlan. Parang Cinderella na papunta sa isang sayawan. Gushing-chan, Oo? maaari mo ba akong tulong italang damit ko? Pwede. Kristal na sapatos? Gushing-chan, totoo ba na gusto mo talaga ako? Sasagutin niyo ng panahon para sa akin. Ngayon na tapos na ang hakbang na ito. Tinapos na natin ang kalahating plano sa susunod na hakbang. At mananalo tayo. Si Siyue. Wala siyang kinalaman sa bagay na ito. Pakinggan mo ang dapat pakinggan. Ito ang dapat itanong. Pagkatapos ng tagumpay, ikaw na ang tunay na binatanggo. Huwag mo nang pansinin ang mga walang kwentang bagay. Ngunit paano naman si Sheng Siyue? Pagkatapos ng palabas na ito, wala na siyang kinalaman. Ngunit maaari kitang tulungan na panatilihin siya basta't hindi niya sisirain ang plano ko. Pagkatapos mong uminom, pwede ka nang umalis. Sheng Siyue, bakit ka nandito? Paano ka nagkaroon ng karapatang dumalo? Ipon ka ng lakas. Pwede mong sigaw mamaya. Huwag mong isipin na palagi kang pinaprotektahan ni Goshin-chan para sa isang tang mababang pinagmulan. Nilalaro ka lang niya. Saan ka nga ba nagpunta kanina? Hindi mo man lang ako hinintay. Medyo naligaw lang ako kanina. Ikaw nang bahala sa akin. Hello?
Sino yan? Siguro siyang girlfriend ni Mr. Gu. Bumalik na si Gushing Tian. Siyang lalaki sa video, hindi ba? Maligayang pagdating sa inyong lahat ngayong gabi. Ako si Gushing Tian. Sa loob ng 2 taon na wala ako. Lubos ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa tulong niyo sa aming kumpanya at sa inyong tiwala. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa ate ko, si Guyu, na sa loob ng 2 taon ay buong puso nagtatrabaho para sa kumpanya. Sa gabing ito, ako, sa ngalan ng pamilya ko at ng kumpanya at higit sa lahat sa aking sarili, pupumasa makilala at maging kaibigan kayong lahat. Ipakita niyo po ang inyong imbitasyon. Tingnan mo mabuti. Ako ang naging pamilya yun. Umalis ka dyan. Pasensya na po, pribadong event na ito. Kailangan ng imbitasyon para makapasok. Salamat sa Huwag ka pag-unawa. masyadong bastos. Umalis ka. Bakit mo ko iniintay? Ako si Mr. Su. Anong ikinagagalit mo? Salamat. Sa pagligtas sa isang magandang dalaga, isang karangalan para sa akin. Ang babaeng nasa tabi ko ay pinili kong makasama sa buong buhay ko. Pinakilala ko ng buong galang, si Xing Xiue. Congratulations, Mr. Gu! Shing-chan, na makita kitang kasama si Sue nung araw na yon, bigla kitang naaalala ang liyam na iniwan mo nung nawala ka. Isang love letter. Noon, iniisip ko lang na sa wakas nahanap mo rin siya. Ang ganda naman. Ito palang sorpresa mo, ate. Medyo nahihiya pa nga ako. Salamat sa tulong mo kanina, Mr. Su. Gushing-chan, medyo hindi magandang pakiramdam ko. Gusto ko munang magpahinga. Sige, ihatid na kita sa lunch. Hindi na kailangan. Xiue. Talaga ba? Talaga ba? Sir Gian, tumigil ka dyan. Tumigil ka. Sir Gian, anong ibig mo sabihin? Sabihin mo sa akin, sino ba talagang May babae relasyon yun? ba kayo? Anong kinalaman niya sa akin? Akong girlfriend mo. Tapos tatawin mo pa ko na ganyan? Girlfriend? Bakit parang hindi ko maalala yun? Dahil lang sa minsan tayo natulog, akala mo totoo na, talaga ba? Sujayan, pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. Kung papakasalan mo ako, matutulungan ng pamilya namin ang pamilya Yin. At para umangat pang antas mo. Hindi ko pa rin nililig kailaman na ang pamilya Yin ay nagbibigay ng yaman sa isang anak sa labas. Gusto mong linangin ng iba? Sige, pero wag mong lukuhin ang sarili mo. Paano mo nalaman yon? Pumikit ka muna. Ano ba? Pumikit ka na lang. Ay, kung gusto mong magregalo, sige lang. Kung nagaya ng nakarang beses na may surpresa ka pa. Ate! Shawo? Masakit to ba? Miss, inihanda ni boss para sa'yo ang isang walk-in closet. Ilagay natin yung mga bagahe doon. Kapag may oras ka na, ayusin mo na lang. Sige. Si Gushing-chan, mataas bang sweldo na binigay niya sa inyo? Medyo maganda naman ang kita. Kaya palang saya ng mukha mo. Walang bakas ng pagod na isang empleyado. Si Boss Gu, mabait sa lahat at sigurado ko mas magiging mabait siya sa inyo. Pupunta muna ako para ayusin ang mga gamit mo. Pahinga muna kayo. Sige. Nandito ka na. Ate Guyo, Tara na, dadalhin na kita sa design department. mas mabuti siguro kung ako na lang mismo pupunta sa design department ay kung sipin yung mga katrabaho na pinapadala ko ng CEO para maging undercover. May punto ka, madam. Ano bang kinalaman mo dito? Kaya, ang bagong product launch.
ay papasa na kay Designer Sheng. Huwag mo namang sabihin ganyan. Kailangan ko pa rin pasalamatan si Guslo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Matuto ako ng mabuti. Nasaan ang ate mo? Umalis siya kaninang umaga. Umalis. Nag-overtime pa ba siya? Hindi naman. Tinatanong mo pa si Madam. Narinig ko kaninang umaga pa lang. Pumunta siya sa Minsing Village para hanapin ang master ng tie-dye. Ha? Sa Minsing Village. Naiintindihan ko na. Ate, sandali lang po. Gusto ko lang po itanong kung paano pumunta sa bayan ng mata ng artist na ito. Hindi ba ito si Sing-chan? Kilala mo si Go Shin-chan? Anong Go Shin-chan? Siya ang batang Sing-chan. Siya ang batang si Sing-chan. Talagang mahirap ang kapalaran. Si Zhao Sheng, noong mga panahon na yon, ang kanyang ina ay dumating sa amin na yon, kasama siya at isa pa. Nung dumating sila, ang kanyang ina ay duban mula sa ulo hanggang paa at siya sanggol pa lamang noon. Nung araw na yon, nahulog sa sarap ng bahay ng aming village chef. Hindi nagtagal, ilang taon lang. Namatay ang kanyang ina dahil sa sakit. Ang batang ngayon ay naiwan ng walang nag-aalaga. Walang pagkain, walang damit. Sa kabutihang palad, ang mga tao sa aming nayon ay mabait sa batang ito. Madalas siyang binibigyan ng pagkain at damit. Ilang taon na nakalipas, bago siya umalis sa aming nayon, hindi na siya bumalik. Ay. Ikaw na bang asawa ni Sing-chan ngayon? Oo, ako nga. Ate, maaari mo akong dalhin sa bayan ng village chief? Siyempre! Oo, pwede. Tara na, sasamahan kita. Village Chief! Ito ang asawa ni Sing-chan. Kumusta po, Pinono? Asawa ni Xingtian? Aling Xingtian? Mag-usap kayo. May mga bagay pa kong gagawin. Kailangan ko magluto sa bahay. Naalala ko na. Akala namin walang pamilya si Xingtian. Di namin inakala na may napakagandang asawa pala siya. Tama. May ibibigay ko sa'yo. Ito ay mula nung araw na hawak siya ng kanyang ina sa aming bahay. Maghintay ka lang. Ano ito? Ilang taon nang nakalipas, walang nagpunta para kunin ito mula sa akin bilang asawa ni Xingtian na ibalik na sa may-ari. Matagal na panahon, mag-ina sila, walang kumuha sa kanila. Ano kaya ang laman nito? Hindi ko rin alam. Ngayon, bilang asawa ni Xingtian, may babalik na ito sa kanya. Salamat. Naglakad siya ng malayo at maayos. Noong araw, nung nandito pa si Xingtian at ang kanyang ina, sobrang dumanas siya ng paghihirap at maraming pasakit ang naranasan niya. Dahil dito, Pinono, alis na ako. Birth certificate? At ang testamento ng pamilya ko? Xingchan, bakit ka nandito? Mag-isa ka lang, naglakbay ka pa ng malayo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Master, ako ang designer ng Go Group. Gusto ko sana humingi ng tulong. Sige na! Nasa trabaho ko ngayon. Wala kang oras para magturo sa'yo.
Kasi yan? Si Yue! Hello, Niansen. Kasama mo ba si Xiaoye? Alam ko na isang napakagandang lugar. Ganun ba? Akala ko pa nga, kayo mag-asawang ito ay dumarating para tulungan ka mag-picture. Talaga naman si Xiaoye. Iniwan ka lang sa bahay mag-isa. Talagang hindi niya alam kung paano panagan ng babae. Gusto ko sanang gatang mga designs mo. Hindi ka talaga nititinag Kahit malayo, hinahabol mo pa rin. Ngayon isang pagkakataon lamang. Ang kumpanya namin ay may isang project na kailangan gawin. Kilalang kilala ang master name ang interes sa kahit anong proyekto ninyo. Mas mabuti pang lumayo ka na sa kanya sa susunod. Bullshit yan. Ang tungkol kay CEO hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Ganun pala. Hindi nga simple. Yung asawa mo, pumunta pa sa ate ko para humingi ng investment. Ginawa niya yun para tulungan ng pamilya niya. Ano? May oras ka pa para sa mga ganyan. Mas mabuti pang ayusin mo muna ang sarili mong pamilya. Tingnan ko nga muna. Ang tapang mo Naglakas loob ka pang umakyat. Sino bang minamaliit mo? Boss, huwag mo akong takutin. Boss, gumising ka na. Boss, huwag mo akong takutin. May sakit ka ba? Boss, ayos ka lang ba? Oh, nasan si Sio Boss, yung sapatos mo! Ayos ka lang ba? Ayos na talaga ako. Baka naman nasaktan ang ulo mo. Grabe, halos himatayin ako sa takot. Naramdaman ko yon. Yansin, Kung hindi mo talang kalimutan si Shensi Yue, maghiwalay na lang tayo. Nansin, may gusto ko sabihin sa'yo. Nansin, makinig ka muna. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hayaan kung abogado lang umawak dito. Teka, ikaw bang humingi ng investment sa Go Group? Bakit mo ba binabanggit ng nakaraan? Hindi ba't galit ka sa akin noon? Hindi ba't napilitan ka na magpakasal sa akin? Oo, nagsisisi ako noon. Gusto kong itama ang lahat. Pero sa huli, umabot tayo sa ganito. Palagi tayo nag-aaway at nagbababangayan. Hindi ganun, Nansin. Alam mo ba? Kanina tinanong ko ni mama kung saan ka na pumunta. Pero hindi ko nga alam. Kahit minsan lang. Itanuring mo ba talaga ako bilang asawa mo? Naisip ba kahit minsan nararamdaman ko? Pasensya na. Pinili mong hanapin sa Shensi Yue. Alam mo ba nang marinig ko nasugatan ka? Sobrang nag-alala ako. Hindi totoo yun. Pero pagdating ko, nalaman ko nasugatan ka para iligtas siya. Hindi ganun. Ayoko nang marinig. Umalis ka na. Sige, Alis! aalis na ako. Maghihintay ako sa baba. Pwede ba? Umalis ka na. Ayos ka lang ba? Lunansen, bakit ka nandito? Nasaan si Yesiyen? Hiwalay na kami ni Yesiyen. Nasiyahan ka na ba ngayon? Bakit naman ako masisiyahan? Hindi ko pinapansin kung ano talagang nangyari sa pagitan ninyo. Pakiusap, huwag mo na akong isali. Kung hindi dahil sa'yo, paano kami maging ganito ngayon? Lunansen! Kung nasa puso ka niyan at napakahalaga mo, ngayon, sisirain na kita.
Check si Yue! Si Yue. Si Yue, ayos ka lang ba? Si Yue. Tulong! Kumusta si Yue? May buka ka pang magpakita dito. Pasensya na. Si Yancy nito mga araw, hindi talaga naging maayos ang emosyon niya. Hindi ko man lang alam kung ano nangyari sa inyo noon. May nangyari na hindi maganda kay Yue. Ayusin niyo yan. Pasensya na. Hindi kita naalagaan ng maayos. Kayo, bakit kayo umiiyak? Talagang okay lang ako. Masikit lang tiyan ko konti. Anong nangyari? Nasaktan ba ako? Saan? Sabi ng doktor, mahirap na para sa atin na magkaanak. Wala yan. Wala yan. Patay na ba siya? Grabe ang pagkakasugat niya. Baka sa hinaharap, hindi na posible na magkaanak. Patas ang Diyos, wala rin akong anak. Lun Yansin, alam mo ba kung anong ginawa mo? Alam ko naman. Alam ko lahat. Sinshan, bakit ka nandito? Anong gagawin mo? Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Anong ginawa mo kay Yue? Hindi! Hindi ko inakala na maging ganito bigat ang sugat niya. Gusik dyan! Kumalma ka muna. Ibigay mo sa akin ang lapis. Pakinggan mo ako. Kung may galit ka, sa akin mo nang ilabas. Ako may kasalanan kay Yue. Hindi ko rin siya kayang kalimutan. Ako ang nagkamali, hindi si Yansin. Ang lahat ng ito, kasalanan ko. Kung kailangan buhay ang kabayaran, dapat ako ang magbayad. Sa tingin mo ba, basta ko na lang kayo palalampasin? Ang kasalanang ginawa ni Yansin, ako nang mananagot. Nakikiusap ako sa'yo. Sinshan! Simula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap ko o ni Yue. Naiintindihan mo ba? Gugulin mo ang oras mo sa pamilya mo. Sige, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na. Paano mo nagawa na maging ganito katanga? Paano mo nagawa para sa akin? Paumanin talaga. Ayos lang yan, Sin. Nasa baba na ang driver. Umuwi ka na at magpahinga. Ako nang sasama sa kanya. Ikaw nang bahala dito, kuya. Bakit ang late mo ng pag-uwi? May kaunting abala lang. Saan ka ba nagpunta ngayon? Nagkaroon ng aksidente si Yue. Nasa ospital siya. Parang mayroong buhay na si US Shawo. Kung gusto mo talaga silang tulungan, dapat mo saan sa matalagaan. Anong ibig mong sabihin ate? Ang kapatid kong lalaki na si Go Shinchan, hindi yung tipong madalang manakit ng iba, tapat siya. Sa totoo lang, kayang mo namang gumanap ng ganito, hinahangaan pa kita. Kung ginawa mo talaga ngayon, magagamit ko nangyari upang kontrolin ka, magpanggap ng kapatid ko. Ipipikit ko isang mata para magpatuloy ka sa pagpapanggap. Dahil ang tunay kong kapatid, siya ang lehitimong tagapagmana ng Go Group. Kapag nakontrol kita, nakontrol ko na ang buong Go Group. Lahat ng ari-arian nito. Kailan mo pa nalaman? Hindi na mahalaga, mula pa nang pumasok ka sa bahay ng Go, alam ko na peke ka.
Mula pagkabata, ang tanging gusto ko lang ay makontrol ang negosyo ng Gu family. Hindi mahalagang paraan. Gumawa tayo ng kasunduan. Madalaw kang pagpipilian. Una, sa shareholders ng meeting bukas, ililipat mo sa akin lahat ng shares mo. At ideklara mo ko bilang tagapagmana ng Gu Group. Bibigyan kita ng malaking halaga at isama mo si CUA para magsimulang muli. O kaya naman, pipiliin ko mismo kunin ang nararapat sa akin at mawalang lahat ng nakakaalam. Siguro hindi mo alam kung paano walang tunay kong kapatid ano. Huwag mo akong subukan. Hindi mo ko kayang talunin. Kahit di ko alam kung sino ang nasa likod mo. Malino na isa ka lang impostor. Pinibigyan pa kita ng pagkakataon dahil pareho naman tayong manuloko. Pwede mong piliin na magpapanggap pa rin mabuting kapatid ko at sabihin mo sa akin kung sino ang amo mo. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Sana matalino ka at manatiling buhay ng Gu Shinchan. Gusto mo bang pumunta sa ibang bansa? Sa ibang bansa? Oo. Pumunta ka muna doon para makabawi ng lakas. Pwede ka rin mag-aral ng design. Makakatulong yan sa karir mo. Sasamahan mo ba ako? May nangyari ba? Wala. Shinchan, magpakasal na tayo. Hindi kita iiwan. Ngayon, alam na ng buong mundo na ikaw ang asawa ko. Hindi yung ganang klaseng tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin ay legal na asawa. Pag gumaling ka na, saka na natin pag-usapan. Huwag kang magmadali. Babalik na si Xiaowu mamaya. Babalik din ako sa kumpanya. Gu Shinchan, anong ibig mong sabihin? Ngayon alam mo lang masakit ang ate ko. Ayon mong pakasatama ba? Magpahinga ka muna ng maayos. Aalis na ako. Yung tungkol sa mana ng pamilya ko, namukha ko lang ng pagkatapos ng kasal. Shinchan, talaga bang hindi mo alam? Xiaowu. Sa wakas, inamin niya mismo. Alam ko na, siya nga ang pumatay kay Gu Xingtian. Kaya pala, ikaw nagpadala sa akin doon. Iba ito sa pinag-usapan natin. Anong dapat kong gawin ngayon? Hindi ba nagawa ko ng plano mo? Baka hindi ito maganda na may mamatay dito. May mamamatay talaga. Hindi ba't nung una pa lang sinabi ko na sa'yo, buti na lang inamin niya sa'yo mismo. Kung hindi, wala talaga akong magagawa. Ngunit sinabi niya na sa'yo kung paano ito aayusin. Ngayon, wala ka nang silbi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sinabi niya na sa'yo? Paano ko malalaman kung tinutupad niya mga sinasabi niya? Papatay talaga siya ng tao. Oo, aaminin ko, ako ang pumayag sa plano mo nung una. Ako may kasalanan. Sige, inaamin ko na. Si Sheng Xiue, paano naman ang kapatid niya? Anong gagawin natin? Dahil sa bulok mong plano, lahat tayo ngayon ay nadadamay. Kung hindi ka lang gumawa ng kalokohan at umibig kay Sheng Xiue, magkakamali ba ang plano ko? Dahil kay Sheng Xiue, ang dami mong ginawang labag sa plano. Hindi mo ba alam kung gaano karami? Tapos ngayon, gusto mong ako magayos ng gulo mo? Naalala mo bang sinabi ko sa'yo? Kapag bumalik ka sa bahay ng Gu, buksan mo ang recorder. Na-record mo ba talagang usapan? Mula nang pumayag si Siwe na magkapagtulungan, hindi ko nadala yon. Lumabas ka! Layas! Kapatid, nangako ko sa'yo noon na ilalantag ko lahat ng katotohanan. Pero ngayon, mahirap na ito. Pumasok ka na. Ate, ano mo talagang ginagawa ni Gu Shinchan? Anong pakay niya? Hindi yung sinusahawakan ng papilang kasal. Hindi ka rin niya binibisita. Nagpapapadala pa siya ng maraming tao para bantayan ka. Hindi. Ang taong ito ay nito ni Gu Shinchan. Hello? Ang nagalit tinatawagan mo ay pansamantalang hindi maabot. Bakit hindi sinasabat ang telepono?
Hello? Ang naman tinatawagan mo ay pansamantalang hindi maapon. Mag-uumpisahan po ng mga shareholder. Sinabi sa akin ng dalaga. Nadaling ko silang dalawa sa kumpanya. Pumasok ka. Ililipat ko lahat ng aking hawak na bahagi. Kasama ng posisyon bilang direktor ng Go Group. Ililipat ko ito sa pangalan ng aking kapatid na si Guyo. Oo, ate. Gusto kong magbakasyon sandali. Si Siwe at Xiao, uuwi muna para magayos ng gamit. Wala namang problema, di ba? Kilala kita. Ikaw ang kaibigan ni Senchan. Sabi niya, siya nagpadala sa'yo para iligtas kami. Dumating ako para iligtas kayo. Huwag nang maraming salita. Alam ko na. Sinabi sa akin ni Senchan ang tungkol sa kanya at sa kanyang ate. Kaya nagpa siya kami sumabay at gamitin ng pagkakataon na mag-ipon ng ebidensya sa kanyang bahay. Sinabi niya ng ate niya ay may isang ugali. Gustong itagong mahalagang bagay sa kanyang sarili. Ikaw, hindi mo alam? Tama. Pinapagawa niya sa akin na kulang kontak mo. Tara na, dali. Madam, bakit ka bumalik? Katatanggap ko lang ng abiso. Nagpadala siya ng tao para sunduin kayo. Ay nako, naabala ko sa sobrang bagal ng pagmamaneho nila. Kaya nabisikleta lang kami pa uwi. Magpatuloy kasi ginagawa mo. Makakanap din tayo ng daan. Ate, gusto kong kumain ng ice cream. Nasaan ang mga gamit? Bakit may baging halaman dito? Ito? Paano ba ito haharapin? Ibigay ang nahanap sa taong nagligtas sa'yo kanina. Siguraduhin mong nabasa mo muna ang laman. Maghihintay ako sa opisina. Ngayon, ako si Guyo, opisyal na itinalaga bilang presidente ng Go Group. May pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng negosyo ng Go Group. Mga shareholders, mayroon kayong kailangang iulat sa akin? So, Jayan, anong ginagawa mo dito? Ikaw nang pupunta sa kanya? Guyo, Ano ito? mga magagandang bagay. Ngayon, nagdali rin ako sa inyo ng magandang balita. Pagkawalan mo ako! Miss Go, ginawa ko na para sa'yo. Hindi ba sinabi mo na tutulungan mo ako na sirain ang ebidensya? Nahuli ang ebidensya ko para takutin ako. Miss Go! Tayo. Hindi tayo magkakakilala, di ba? Miss Go, ikaw... Miss Go! Iligtas mo ako, Miss Go! Mga shareholders, hindi pa epektibo ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Ngayon, bilang direktor ng Go Group, i-aanunsyo ko ang bagong desisyon ko. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magpanggap, ate. Nagkita na namin lahat. Mayroon tayong ebidensya, tao, bagay, lahat nandyan. Sa telepono ng lahat, ngayon ay nakatanggap na kayo ng manual at maintenance record sa kotse ni Gu Xingtian. At yung tao kanina ay dating mekaniko. O accomplice niya, alam na alam nyo na ang nangyari sa aksidente ng anak ng pamilya ko. Ayon sa panlabas na balita, si Gu Xingtian umano ay nagkasala sa pampublikong pag-aari at tumakas pagkatapos ng aksidente. Ngunit tingnan yung maintenance record. Sa ganitong grabing aksidente, ang tsansang mabuhay ay halos wala na. Ngunit bakit? Walang ospital na nagkaroon ng tala ng resuscitation pagkatapos ng insidente.
Ginawa ni Miss Gu ang paglipat ng kotse ng kapatid niya sa sariling pangalan. Naayos ito na parang bago. Bakit kaya ito? Guyu, aking mabuting ate, pinayos ang kotse para sa ibang tao. Para maging sorpresa sa kapatid niya pagbalik niya. Kahit na hindi na siya makabalik, makakagawa pa rin siya ng alaala para sa sarili. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang sanhi ng aksidenteng ito ay si Guyu. Maintenance record ang ito. Ano bang ibig sabihin nun? May kasalanan ba ako dahil inilagan kong kapatid ko? Tama ng pagpapanggap ate, ikaw na hindi marunong sa kotse, gumugugol ng oras at lakas para gawin ganitong plano. Talaga, nagkakapagod ka rin. Ngayon, nasa kamay ninyo ang computer fault code record ng kotse na ito. Dito malinaw na makikita kung anong oras, kung saang parte nagkaroon ng problema. Maaari nyo i-check sa menu na hawak ninyo at kalkulahin. Ano bang ibig sabihin nun? Hindi naman ako marunong mag-ayos ng kotse. Siyempre hindi ka marunong. Paano bang isang prinsesa na tulad mo ay magayos ng kotse na mag-isa? Kaya nga dinala ko ang mekaniko. Mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Ang mga tao sa ilalim mo ay hindi palaging nandyan. Ate, nagsisisi ka na ba? Hindi lang sa atin. Ang tanging hindi mo kontrolado ay ang batas. Kung tapat ka, magkano ang parusa. Kaya naman, Ikaw, gusto mo pang ibulsa sa iba? Ikwento ko sa iyo isang bagay. Yung confession video sa dinner. Ako ang gumawa. Ako rin ang nagbigay nito sa aking kapatid na si Gu Xingtian. Ako rin ang nagrekomenda sa kanya na ang bundok na yun ay tamang lugar para mag-confess. Nung araw ng insidente, pupunta siya sa bundok para mag-enjoy sa tanawin. Kung tama ba o hindi. Yung video, iisa lang sa buong mundo. Nasa USB drive na yon. Paano mo nakuha yon? hindi. Nakita ko yung USB drive sa lugar ng aksidente ng kapatid ko. Nakita ko mismo. Nilagay niya ang USB sa bulsa ng dibdib niya. Pagkatapos mawala, hindi na siya makita. Saan mo nakuha yon? Hindi nakikita ang mga nawawalang tao. Saan mo nakuha? Anong gagawin natin ngayon? O ikaw, isettle mo na ang sahod ni Gu Xingtian. Grabe ka talaga, parang mas lalo kang kamukha niya. Yung sinabi mo kanina, ang pinagatumpak. Pasensya na. Medyo risky ang ginawa ko. Kung hindi nag-rescue si Suji yan sa'yo, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko pagkatapos. Ha? Sino ba ako? Ako at si Xiaobo, maswerte kami. Kahit hindi ka dumating, may paraan din kami. Pero gusto ko lang itanong sa'yo, kailan ka naging tunay na presidente? Siguro kasi masyadong magaling si Sheng Xiuwei. Konti lang ang tulong niya, naging tunay na presidente na ako. Anong kinalaman ko doon? Kahit ikaw si Chen Chan o si Gu Xingtian man, ikaw pa rin yan. Pero ang tanong ko nga sa'yo, kailan ka talaga naging totoong presidente? Nakita mo na rin ang birth certificate ko. Pero kung tatanungin mo kung bakit, hindi ko rin alam. Tapos? Basta, may dugo-relasyon na raw kami. Ngayon, ako na ang sa Group ang unang tagapagmana, kaya ako na rin ang totoong presidente. Ikaw naman. Kailan mo nalaman ako ay nagkukunwari lang? Alam ko na mula sa simula pa. Dahil, nailigtas niya ako noon. Maraming daw nawala sa kanya. Hindi ko yung malilimutan. Ay nako, hindi ko naman siya kilala. Bakit ka naiinggit? Hoy, ngumiti ka naman. Ngayon, ayos pa ba kaya ngayon? Ako may utang sa'yo. Si Gu Xingtian, ginawa lang niyang kanyang paraan ng pagprotekta sa'yo. Kailangan din may katapusan ng mga bagay-bagay. Matapos ang lahat ng ito, marahil talaga ay maghihiwalay tayo. Pero siya, Palagi siyang mahina. Ang mga nangyari kamakailan ay nagpapalala lang ang kanyang anxiety, lalo pang lumalala. Kaya nagdesisyon ako na isama siya pabalik sa Australia. ayos yun. Sana maging masaya kayo. Salamat. Kain tayo. Halika, kain tayo. Nandito na. Salamat ate.
Oh, Anong nangyari? Ngayon, lumabas isang skandalo sa isang kilalang pamilya. Si Yen Zishi, anak ng Yen Group, ay napabalita na siya isang illegitimate na anak ng dating presidente at na nakatulong sa bahay. Dahil sa skandalong ito, sa loob ng 3 oras, bumagsak ang stock ng 24% at patuloy ang pagbaba. Sinong gumawa nito? tinatanong mo ako tungkol dito? Ay nako. Kapag may ginawa, dapat tapusin ng maayos. Kaya pala si Yen Zishi, ang pi at prinsesang ugali niya, ay bungan pagpapalaki. Ngayon ko lang naisip bakit kami naghiwalay noon. Sayang naman, mabuti na naghiwalay. Mabuti nga. Anong ginagawa mo? Ayos na. Zishi? Wala na natira sa akin. Wala na natira sa akin. Itong si Suji yan. Bakit hindi pa rin sumasagot ang tawag? Hindi mo sinabi natin kakain tayo ng sabay? Bakit biglang lang naglaho? Nagugutom ka na ba? Baka kumain na lang muna tayo. Oh, sige. Kain na. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Pakiusap. Hindi na nila ako gusto. Pakiusap. Tulungan mo naman ako. Sige. Hindi ako aalis. Sila ay masama. Hello? Mas mabuti pang dumating ka ngayon. Kyushin-chan? Ha? Gabi na. Saan ka pupunta? Oh, si Suji yan. Tinawag akong lumabas. Siya? Bakit hindi siya pumunta kanina? Sabi niya, may kaibigan siyang kailangang kausap. Oo. Anong kaibigan? Hindi ko pwedeng malaman? Sino? Si Zishi. Ex-girlfriend pala ha? Sige, Hindi na ako pupunta. Sobra na yon. kung gusto mo, pumunta ka. Sige, wala akong chopsticks. Busog ka na ba? Umpo ka. Halika, halika. Yun. Sabi ni Suji yan na gusto niya maging saksi. Tayo, sa loob ng ilang araw, pwede na natin kunin ang marriage certificate. Hindi. Bakit naman? Tignan mo, maayos ng kumpanya ngayon. Si Xiaowu rin ay maayos na, di ba? Kahapon, si Suji yan, ayaw niya na sabihin ko sa'yo. Oh, Oh, kumakain pa pala kayo. Xingtian. Baka hindi ako dumating sa tamang oras. Sa lahat ng kaso, ayos ng lahat ng bagay, di ba? Kayong dalawa, ayusin niyo ang buhay niyo. Mas mahalaga yun sa anumang bagay. oo. Ayos na. Bakit mo ko niloloko?
Oo, ako ang ayaw na sabihin sa'yo. Si Wajing, ex-girlfriend, hindi ba? Alam mo rin pala na ex-girlfriend siya. Sa gabi mo pa talaga siya pinapalabas. At sa hotel pa talagang pupunta. Gushin-chan, Ay, iniisip mo ba na ako ay hindi maayos? Bakit hindi mo sabihin sa akin ang lahat? hindi naman. Baka isipin mo ang mali. Ah, ate, naintindihan ko na. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Huwag mo nang sisihin si brother-in-law. Ikaw, mag-usap tayo sa labas. Ngayon, ang groom. Pwede nang halikan ng bride. Anong nangyari? Ang corny mo naman. Ano ng panahon na ito? Pagkikita pa lang, halika na agad. Parte naman yun sa proseso. Ay nako, tingnan natin pagdating natin. Sa honeymoon na tayo maghalikan. Sige. Halikan na nga. Ano na naman? Ang sing mo. Frost lang ba yan? Sabi nila, para lang maganda sa picture. Ay, hindi ko pinapansin ang sabi nila. Gusto kong totoo. Sige na. Oh, Sige na, halik na. Ikaw, ano naman nangyari sa'yo? Huh?